Tuloy o tigil? Yan ang mainit na usapin tungkol sa barangay at sangguniang kabataang elections na nakatakdang gawin sa Disyembre. Mismong si Senadora Amy Marcos na nagsabi noon na hindi na ito dapat mapospone, naghain ngayon ng panukala para iusog ulit ang eleksyon sa susunod na taon. Paano na ang paghahanda ng COMELEC? Narito ang pagtutok ni Rafi Tima. In the immortal words of the late great Senator Miriam Defensor Santiago, let me confess, just as she did, I lied. I lied. Ito ang pag-amin ni Senador Amy Marcos sa pagbabago ng kanyang isip tungkol sa paulit-ulit na pagpapaliban sa barangay at SK elections. Noong 2019, mariing sinabi ng senadora na hindi na dapat maulit pa ang ilang beses ng postponement ng barangay elections. Pero kahapon, ipinaliwanag niya sa plenaryo ng Senado ang kanyang panukalang ipagpaliban hanggang 2023 ang eleksyon. This proposed election postponement is a means to buy us time for a series of measures that the Committee on Electoral Reform and People's Participation is proposing to Congress. This is merely a preliminary measure to give us time to study and debate the deeper issues confronting the barangay and SK systems under our present law. Ayon sa batas, kada 3 taon dapat ang barangay at SK elections. Pero kung titingnan, 6 na beses nang napospon ang barangay elections simula 1988 hanggang noong 2020. 7 beses nang naantala ang SK elections simula noong 2005 hanggang 2020. Ang napornadang barangay SK elections noong 2020, iniusog dapat ngayong December 2022. Ito ang gustong muling iusog sa December 2023 sa panukala ni Senadora Marcos at ng kahalintulad na panukalang inaprubahan sa Kamara. Pero si Albay Representative Edson Lagman, kinwestiyon ang dahilan sa likod ng panukalang postponement. Base sa panukala sa mababang kapulungan ng Kongreso, gagawin daw ito para makatipid ang pamahalaan ng 7 bilyong piso at magamit ito sa pandemic response at iba pang gastusin, bagay na hindi raw naaayon sa konstitusyon. Ang Commission on Elections, kapalit sa iba pang mga constitutional bodies, na meron tinatawag ng fiscal autonomy. Ang gusto sabihin, ang kanilang appropriation for the past year, hindi pwedeng bawasan for the current year. At kung ano ang na-release sa kanila, ay hindi pwedeng bawiin ng executive. Ang COMELEC tuloy umanong paghahanda kabilang na ang nakatakdang filing ng Certificate of Candidacy sa October 6 hanggang 13. Ang usapan, may batas, hindi yung napirmahan o naipasa, dapat may batas. Tuloy-tuloy po ang lahat. So doon po sa mga nagsasabi, paano kami, magpapile ba kami? Pag dumating ang October 5, walang batas, file kayo ng October 6. Aminado ang COMELEC, bawas na ang 8 billion pesos na budget para sa December 2022 barangay at SK elections dahil kasado at tuloy-tuloy na ang kanilang paghahanda. Kaya hiling nila, sana bago matapos ang buwan, maliwanag na kung may sasabatas nga ang panukalang postponement para hindi na madagdagan pa ang kanilang mga gastos. Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.